Pinabilib po ako sobra ni Grandmaster Wesley So dito po sa Game 3 niya laban kay John Christoph Duda sa ginaganap po na Champion Chess Tour, Cram Slam Master Quarterfinals. Grabe po yung nangyari. Nung Game 1 po, natabla sila, pero Game number 2, nadali po si Wesley. Ngayon, Game number 3, eto yung mga galawan ni Wesley na gustong-gusto kong pinapanood dati. Tingnan nyo po puti po si Duda, nag-E4 po yan. E5 ang pinawala ni Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. Sinagot po ni Wesley ng Knight F6. Ayan, Berlin na naman. Coach, talo siya Game 2. Bakit itatabla niya? Tingnan nyo po kinasling yan ni Duda eh. So napunta po sila sa Rio Gambit, yung kinakain po yung E4, tapos magro-rook E1, tatakbo yung knight sa D6, inatake yung bishop, pero kakainin lang po yung E5. Ayan hindi po pwedeng kainin to. Of course, may kain doon, discovery, bagsak Reyna, kaya pasado bishop E7 yan, and then bishop F1, knight F5, tumira po ng knight F3, nag D4 or D5, tumira po ng D4, castling. So lahat po yan ay linya at may pagka-equal po talaga. No? So pagka-castling po, nag C3, nag rook E1. Tumira po ng bishop D3, nag bishop D6 lang. And then rook takes E8, queen takes E8, knight D2 develop. Ito po ay slightly better pa nga po pagdating po sa white according sa engine. So ang ginawa po dito ni Wesley, nag F6. Pagka F6, nag Queen C2. Aba, novelty na pala yung Queen C2 na yan. Ang tinira po kasi dati, Knight F1, umikit dito. Pero Queen C2, ano bang threat yan? Gusto niya po atakihin to. Pag gumalaw ka, bagsak to. Kaya napa G6 si Wesley. Nag Knight F1, Queen F7 lang si Wesley. Pagka Queen F7, tumira po ng Bishop D2. Eto po, medyo na-transpose na naman sa dating linyahan. Na kung saan Bishop D7 daw, is yun yung pinaka-common na ginagawa, nagdi-develop. Pero Wesley, so eto na talaga. Tumira na po ng novelty. Ang pinawalan niya is knight move lang. Bakit niya po tinira yung knight move na yan? Yung knight move na yan, hindi po kagandahan. Bishop po dito is equal Pero pinili ni Wesley ito dahil, ano ba ang sitwasyon? In a must-win situation si Wesley. Kaya iibahin niya, gugulihin niya. Makikita nyo kung paano nyo ito ginulo. Tingnan nyo po, nag-rook E1 yan. C6 lang solid. Nag-queen C1 with the idea of bishop F4. Bakit? Ang goal nga niya itabla lang. So, ipapalit-palit lang. Pero tinirahan lang ni Wesley ng G5. Nakakatakot po yung G5. Kasi na-weaken po ito Nagtutula ka ng pawn sa king side. Baka madali ka. Pero ang purpose niyan to prevent yung bishop F4. Para walang tablang madali. So pagka G5 po, nag-H6. Tumira ng bishop D7. Develop lang. Tumira po ng knight H2. Tapos H5. Talagang aggressive si Wesley. At pagka H5, sinagot po yan ng F4. Galing din ni Dude. Taas na accuracy din ni Dude. Tama mga tira. At pagka F4, eto, nakakabilib kay Wesley. Mabilis na itong pinawalan. G4. Pinapakain yung pawn. Libre yan Siyempre, kakainin mo. Takes and then knight takes. Libre. Pero ito po yung play, yung Queen G7. Bilis tumira ni Wesley. What's the idea? Pag gumalaw ka, tatakbo dito, kaganon. One pawn down man po ang itim. Pero agresibong umaatake. Equal lang daw ang evaluation dito, pero mahirap laruin. Kasi inamaswin. Kaya talagang kino-complicate na sobra ni Wesley. So, ang ginawa po niya, nag-knight E3. Number 1 engine move yun. At nag-king move na nga. Nag-truck lang po sa ito na hindi ganun kaganda. Ang pinapatira po is ipalit lang daw po lahat. Ayan. So, ganun daw po ang gagawin. Tapos palit mo na naman yung isa. Pero ang pinili po is rook E2. Bakit? Inantabayanan niya yung mga posibleng ganun. Depensa agad. Kaso rook H8 naman pumunta. So, pagka rook H8, nag-king move. Ay, tatakbo. Yung pala yun. Tatakbong ganun yung king. Kaso, tinirahan lang ni Wesley ng rook H1 na kung saan medyo hindi na daw yun best. Ipapakita ko lang kung ano po yung best according sa engine. Rook H4. Grabe Bakit para saan yung rook H4? Atake daw dito. Ngayon, mapipilitan daw yan. Queen B1, pressure dito. At pagka takes, bishop takes E3, and then rook H1. Grabe, ganyan daw po dapat ang gawin. Well, ang weird ng tirang engine pero ibabalik ko lang ang tinira kasi ni Wesley, similar idea, pero hindi daw tama
para sa engine. Kasi ang tinanong ni Wesley, Rook H1 immediately. Ngayon, bakit daw hindi tama sa amin ng engine? Kasi pagka knight takes din, eto po, eto yung problema. May bishop takes pala dyan. Ano ngayon, kainin lang. Pero bishop, lamang sa atake. Eto, may knight G3. Wow. Nakita ni Duda yan. Lakas ni Duda, promise. Nakita ni Duda yan. At ang ginawa po is, inaatake yung tore. Ayan, inaatake yung bishop. Kaya mapipilitan ka mag-rook takes queen. Libre. Kaso may knight takes F5. So, inaatake yung queen, inaatake yung bishop. Mapipilitan ka queen F8. Diba? At pagka queen F8, kain lang po sa may tore. Medyo okay pa din daw ang white. Lamang ang black pero konting-konti lang. At ang tinira po ni Wesley dyan, nag-queen D8 Bakit? Para i-atras po yung kabayo na kung saan equal daw po. Ang tira daw po dyan ng white pero hindi nakita ni Duda kasi 1 minute na lang siya. Nag-night move po Pagka night move kasi, halos tabla yan. Kasi, persado ka dito, babalik. Pag bumalik-balik ka kasi at tanong coach, ba't di mo lang kasi iakyat coach? May F5. Saka pumunta pag F5, King G7, magro-rook E6. Medyo, medyo mahirap po, Yung mga ganun, May makain dun. Ang hirap. Equal lang daw. Kaso ang tinira nga po is nag-G4. Nakapag-bishop doon. Hindi maka knight A6 na. Nag-king move, pero after queen A5, wala na. Mananalasan na rin So, nag-rook na lang doon. Kinain lang yung poncho mek. Tumakbo lang. And then, nag-rook doon na tinirahan lang po ng queen. Sa may B1, tumakbo po yan. Kinain lang yung pawn. Nag-knight doon. Uy, nakakatakot. Gaganon, no? Pero sinimplihan lang ni Wesley. Queen B1. Why? Para pagpunta doon, check. At pagkatakbo ng king, bishop doon, depensado. Wala na. Naubusan na ng oras si Duda. Not just that. Winning na din kasi. Kaya, dahil doon, nakabawi si Wesley. Ang ganda ng game na to ni Wesley. Kahit tong live talagang pinupuri ko siya, no? Kasi nga, talagang nagpipilit. Nakita nyo yung grind niya, yung pilit niya, yung tulak niya, yung mga simpleng bagay just to avoid the draw. Pag si Wesley, no? Pag in a must-win situation, talagang gumagaling din naman talaga, no? Anyway, kahit napanalo niya to, sa game number 4, lumamang si Wesley, kaso nag-blunder ng matindi, natalo pa. Yun ang nangyari. At dahil doon, hindi ko na ipapakita yung laro, mahaba pa analysis, laglag si Wesley sa loser's bracket. Ano po ang magiging pairing para sa next round? Tingnan nyo po. Nanalo po si Magnus kay Nepo, so kalaban niya si MBL na tinalo si Andre Kin. Si Aleresa naman, tinalo po si Fabi sa Armageddon na makakalaban si Duda na tinalo si Wesley. At ito po ang kapair ni Wesley. Sa loser's bracket sila mapupunta. Hindi pa po laglag si Wesley, lalaban pa. So si Nepo po kalaban si Andre Kin, pareho sila natalo. At si Wesley kalaban si Fabiano Caruana. Yan po ang mangyayari sa susunod na matchup. Bigat na naman ang kalaban ni Wesley. Anyway, kahit nasa loser's bracket yan, bigyan ko lang po kayo ng statistic. Marami pong galing sa loser's bracket ang nag-champion. In fact, si Ali Reza, round 1 pa lang po, natalo na yan noong nakaraang event, pero siya pa rin nag-champion Kasi sa loser's bracket, champion niya yon and then tinwise to beat niya si Magnus. Ganon din si MBL, ginawa na yon at even Aronian, ginawa na din yon So, hopefully, Wesley, magawa na kaya. Abangan na lang po natin. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Salamat po sa support. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.